o mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 na or 6 na pataas at tumatanggap ng SSS pension ngayon, mayon akong napakagandang balita para sa inyo na kailangan ninyong malaman ngayong buwan. Hindi ito tungkol sa mga pangako lang na walang kasunod. Hindi rin ito chismis na nanggaling sa Facebook. Ito ay opisyal na anyo mula sa Social Security System na apado na ng Social Security Commission at lumagda na si Pangulong Marcos para sa inyo. Nagsimula na ang bayad nito nitong DUCOMEN 25 at may 3 pagtaas pa na darating hanggang 2 hour 27. Mayroon akong nakitang maraming seniors na hindi alam na tumaas na pala ang kanilang pensyon noong nakaraang buwan. Kaya nga hindi nila na-check ang kanilang ATM or bank account. May mga kakilala pa nga akong hindi alam kung magkano na ang bago nilang makukuha kada buwan at kung sino ang qualified. Kaya ngayong araw na ito, dito sa video na ito, magsasalita ako ng tuwid at malinaw. Walang komplikadong salita para maintindihan ninyo lahat. Ipapakita ko sa inyo kung magkano na ang inyong bagong pensyon sa 2 Paano ninyo makikita ang exact amount? Kailan kayo makakakuha ng pera at ano ang kailangan ninyong gawin para sigurado na hindi ninyo mamimiss ang kahit isang piso? Dahil tandaan ninyo ito mga kababayan. Ang taas na ito ay hindi kailangan hintayin ng application. Automatic ito pero maraming seniors ang nalilito pa rin kung paano itrack ang kanilang pera at kung bakit minsan na-i-delay. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil bawat detalye na sasabihin ko ay makakatulong sa inyo na makuha ang buo ninyong karapatan. Sige, umupo kayo ng komportable. Kunin ang inyong notebook or cellphone kung gusto ninyong magsulat at sabay-sabay nating alamin ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa bagong SSS pension ninyo para sa taong DUCOM 6 at sa mga tao na darating. Hindi ako titigil hanggang sa maliwanagan kayong lahat. Nagsimula ang lahat ng ito noong Hulyo nang ang Social Security Commission ay nag-aproba ng isang makasaysayang desisyon na tinatawag na SSS Pension Reform Program. Ito ay ang pinakamalaking pagbabago sa SSS pension sa loob ng 60 at taon ng kasaysayan ng SSS. At ang ibig sabihin nito ay simple lang. Ang inyong buwanang pensyon ay tataas ng malaki-laki sa loob ng 3 taon. Hindi ito biro mga kababayan. Sinabi mismo ni SSS President Robert Joseph Declaro na narinig nila ang mga sigaw ng mga pensioners na kailangan ng mas mataas na pensyon para makasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin, ng gamot, ng kuryente at ng lahat ng pangangailangan. Kaya nga ang gobyerno kasama si Finance Secretary Ralph Recto at si Pangulong Marcos ay nag-utos na dapat tumaas ang pensyon para sa lahat ng pensioners, retirement, disability at survivor pensioners walang iwanan. Ang unang pagtaas ay nagsimula na nitong Setyembre 2 T5 kung kayo ay retirement pensioner or disability pensioner bago mag-Agosto 31-25. Ang inyong pensyon ay tumaas ng S% noong Setyembre. Kung kayo naman ay survivor pensioner or death pensioner, ang inyo ay tumaas ng wine poro. Ang ganda pa rito, hindi lang iisa ang taas. Ito ay 3 beses na pagtaas kada taon tuwing Yembre. Ibig sabihin sa Setyembre 2.26, makakakuha ulit kayo ng dagdag na 10 for retire or may disability or 5% kung survivor. Tapos sa Setyembre 2.27, isa na ulit na pagtaas ng kaparehas na porsyento. Pagkatapos ng 3 taon, ang kabuuang pagtaas para sa retirement at disability pensioners ay aabot ng humigit kumulang 33.4 at para sa survivor pensioners ay aabot ng lento mga kababayan, yan ay malaking halaga lalo na para sa atin na ang bawat piso ay mahalaga. Pero sige, ipakita ko sa inyo ang konkretong halimbawa para mas maintindihan ninyo. Halimbawa, si Mang Tony ay retiree pensioner at tumatanggap siya ng PH 8,000 bawat buwan bago mag-September 25. Noong nakaraang buwan, September, tumaas ang kanyang pensyon ng 10 poro. Ang sento ng PH 8,000 ay 800. Kaya ang bagong pensyon ni Mang Tony ay Rs na bawat buwan. Ngayong Doy 26 sa Setyembre makakakuha ulit si Mang Tony ng dagdag na 10 poro. Pero ito ang mahalagang punto.
Ang DenchPOR ay hindi na base sa PAL 8,000 kundi sa bagong halaga na PH 800. Kaya ang SPOR ng ayang bagong pensyon ni Mang Tony sa Setyembre 2, 2026 ay magiging na PH 8 tapos sa Setyembre 2027 isa na ulit na PHP 96 na PH 80 na C at 68. Kaya ang final na pensyon ni Mang Tony ay magiging 10,6 na at PHP 48 bawat buwan. Galing ng PHP 1000, umabot ng 10,6 na 48, yan ay halos 26,6 na PP48 na dagdag bawat buwan. Yan ang tinatawag na compounded increase mga kababayan kaya mas malaki ang tubo ninyo sa huli. Ngayon, kung survivor pensioner naman kayo gaya ni Aling Rosa na tumatanggap ng 6,000 bawat buwan, ang taas ninyo ay 5% kada taon. September 2,25 tumaas ng 5% ang 6,000 na page 3 kaya 6,3 na ang pensyon niya. September 2, 26 tumaas ulit ng 5% ang 6,3 na 1,5 kaya 6 na at 15 na. September 2,27 isa pang 5% ng 6,6 na 15 na 33.75 kaya ang final ay 6 na at PHP 45. PH5 galing sa Nabo, umabot ng halos PHV riser. Yan ay halos PHV nun na dagdag din. Kaya kahit 5 lang para sa survivor pensions, malaki pa rin ang tulong nito sa inyo sa pangaraw-araw. Ang pinakamagandang parte pa rito, mga kababayan, ay ang taas na ito ay automatic. Hindi kayo kailangan pumunta sa SSS office. Hindi kayo kailangan mag-file ng mga papel. Hindi kayo kailangan mag-fall in line sa ilalim ng araw. Basta qualified kayo. Ibig sabihin pensioner na kayo bago mag-August 31 nung taon na yon, automatic na tumaas na ang inyong pension. Ang SSS mismo ang mag-a-adjust ng inyong payout. Pero tandaan ninyo, ito ay para lang sa mga pensioner na bago pa mag-August 31 ng bawat taon. Halimbawa, kung nag-start kayo ng pension noong October 2025, hindi ninyo makukuha ang September 2025 increase pero makukuha ninyo ang 2.26 and 2.27 increase. Kaya kung may mga anak kayo or apo na balak mag-retire soon, sabihin ninyo sa kanila na mag-file ng retirement claim bago mag-August 31 ng taon para hindi sila mawalan ng pagkakataon sa taas na ito. Sige, tanong ng marami. Paano ko makikita kung tumaas na ba talaga ang pension ko? Madali lang yan mga kababayan. Una, kung meron kayong MySS account online, mag-login kayo sa website ng SS. Pumunta sa payment details or pension details at tingnan ninyo ang inyong Agosto due 25 na payout at Setyembre due 25 na payout. Kung mas mataas ang Setyembre, alam ninyo na nag-take effect na ang increase. Pangalawa, kung tumatanggap kayo ng pensyon sa bank account or sa UMID ATM card, tingnan ninyo ang inyong deposit noong Setyembre. Kung mas mataas siya kumpara sa Agosto, alam ninyo na dumating na ang dagdag. Pangatlo, maaari din kayong tumawag sa SSS hotline na isa AP 455 or pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at magtanong tungkol sa inyong pension amount. Magdala kayo ng midcard or ID para mas mabilis kayo ma-assess. Huwag kayong mahiya magtanong mga kababayan dahil karapatan ninyo yan. Pero tandaan din natin na may mga pagkakataon na maaaring ma-delay ang payout ninyo. Karamihan ng pensioners ay tumatanggap ng kanilang pension twice a month depende sa dulo ng inyong SS number. Kung ang SS number ninyo ay nagtatapos sa 0 hanggang 4, ang inyong payment ay between 1 to 15th ng buwan. Kung ang SS number ninyo ay nagtatapos sa 5 hanggang C, ang inyong payment ay between 16th to end of the month. Kaya kung hindi pa dumating ang inyong pera, sa tamang petsa, check muna ninyo ang calendar at ang dulo ng inyong SS number. Minsan dahil sa holidays or technical delays sa bangko, maaaring ma-delay ng isang araw or dalawa. Pero kung lumampas na ng 1 linggo at wala pa rin, yan ay senyales na may problema. Kaya tumawag na kayo sa SSS o pumunta sa branch. Ayon ngayon. Usapan ba natin ang mga bagay na kailangan ninyong bantayan para hindi kayo mawalan ng pera or para hindi kayo ma-short? Una, ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ay isang requirement ng SSS para i-verify na buhay pa kayo at qualified pa rin kayo tumanggap ng pension. Dati lahat ng pensioners ay kailangan pumunta sa SSS office or magpadala ng mga dokumento bawat taon. Pero sa 2/25, sinabi ng SSS na sinisimplify nila ang ACOP requirements, lalo na para sa mga senior na 80 taong gulang pataas.
Ang ibig sabihin, maaaring mag-authorize sila ng ibang paraan para mag-comply kayo tulad ng home visits ng SSS staff or paggamit ng online verification. Kaya, kung kayo ay 80 pataas at nahihirapan na kayong pumunta sa SSS, magtanong kayo kung ano ang alternative options para sa inyo. Huwag lang kayong mag-ignore ng AOP dahil kung hindi kayo mag-comply, posibleng masuspend ang inyong pensyon hanggang sa mag-comply kayo. Pangalawa, ang mga utang ninyo sa SSS. Kung mayon kayong outstanding loans sa SSS, salary loan, calamity loan at iba pa, ang mga utang na yan ay kakaltas sa inyong pensyon o retirement benefit bago kayo makakuha ng pera. Maraming pensioners ang nagugulat kung bakit mas mababa ang natanggap nila kaysa sa inaasahan. At ang dahilan ay dahil may mga kaltas pala mula sa dating loans. Kaya bago kayo mag-retire o mag-claim ng retirement benefit, isettle ninyo muna ang lahat ng utang ninyo sa SSS para pagdating ng pensyon ninyo, buo na ang makukuha ninyo. Kung hindi ninyo kayang bayaran lahat, magtanong kayo sa SSS kung pwede kayong mag-arrange ng payment plan, pero huwag ninyong baliwalain dahil kakaltas talaga yan. Pangatlo, ang ika-13 buwang pensyon. Ito ay bagong benefit na binigay ng SSS sa mga pensioners noong nakaraang taon. Ito ay equivalent sa isang buwang pensyon na ibibigay tuwing Disyembre. Pero tandaan ninyo, ang 13th month pension ay hindi kasama sa 3 taong taas na pinag-uusapan natin ngayon. Ito ay separate benefit, ibig sabihin, makakakuha kayo ng 13th month pension bawat December at makakakuha din kayo ng annual increase tuwing Setyembre. Dalawang magkaibang bagay yan kaya huwag kayong malito. Pang-apat, ang tax. Madalas tanong ng seniors, may buwis ba ang SSS pension? Ang sagot ay depende. Kung ang kabuuang annual income ninyo ay lampas sa threshold na itinakda ng BIR, maaaring may kaltas na withholding tax. Pero para sa karamihan ng SSS pensioners na ang pensyon lang ang kita, maliit lang o wala ng buwis dahil mababa pa rin ang halaga kumpara sa taxable income threshold. Pero kung mayon pa kayong ibang kita tulad ng business, rental income, or iba pang pensyon, mas mataas ang chance na may buwis kayo. Kaya kung hindi kayo sigurado, magtanong kayo sa accountant or sa BIR para malaman ninyo kung ano ang tax liability ninyo. Pero huwag kayong mag-alala ng sobra dahil karamihan sa seniors ay exempted na or may maliit na buwis lang. Panglima, ang kaso kung ikaw ay nag-work pa rin. Kung kayo ay 60 taong gulang at nag-retire na pero nag-decide kayong mag-work ulit, part-time, freelance, o kahit anong klaseng trabaho, maaari pa rin kayong makatanggap ng pension. Pero may certain conditions. Kung kayo ay 60 hanggang 64 na taong gulang at nag-work ulit as employed, maaaring masuspend ang inyong pension hanggang sa mag-65 kayo o hanggang sa tumigil kayo sa work, kaya ingat dyan. Pero kung 6 taong gulang na kayo, kahit mag-work pa kayo, tuloy pa rin ang inyong pension. Ito ay mahalagang detalye para sa mga seniors na kailangan pa ring mag-extra income. Ngayon, pag-usapan natin ang mga strategies para ma-maximize ang inyong retirement income gamit ang SSS pension. Una, kung hindi pa kayo nag-retire pero malapit na, i-check ninyo muna ang inyong contribution sa SSS. Kung kulang pa kayo sa 120 at 20 buwan na requirement, maaari kayong mag-voluntary contributions para makumpleto ninyo ang 120 at 20 buwan at maging qualified sa monthly pension instead na lump sum lang. Ang monthly pension ay mas advantageous sa long run dahil tuloy-tuloy ang pera ninyo hanggang sa mawala kayo, unlike sa lump na one-time lang. Pangalawa, kung mayon kayong option na mag-retire ng 60 o 6, mag-compute kayo ng pension ninyo sa 2 edad na yan. Karamihan ng beses, mas mataas ang pension kung 65 taong. Gulang kayo kumpara sa 60 dahil mas maraming contributions at credited years of service ang na-accumulate ninyo. Kaya kung kaya ninyong maghintay hanggang 6, mas sulit ang pensyon ninyo. Pangatlo, kung meron kayong mga dependent minor children,
Make sure na i-declare ninyo yan sa SSS kasi may additional dependence pension na ibibigay sa inyo. 250 per child, maximum of 5 children. Yan ay dagdag na PH 2 at fee 250 bawat buwan kung meron kayong 5 or higit pang mga anak na minor. Pang-apat, kung meron kayong savings or investments, huwag ninyong i-rely lang sa SSS pension. Mag-invest kayo ng konti sa iba pang retirement savings plan tulad ng Pag-ibig MP2, bonds or mutual funds. Ang SSS pension ay tulong lang. Hindi ito sapat para sa comfortable retirement. Kaya kailangan ninyong dagdagan yan ng iba pang income sources. Panglima, kung kayo ay survivor pensioner at meron kayong ibang benefits na pwede kayong mag-claim tulad ng death benefit, funeral benefit, or iba pa, i-claim ninyo lahat yan para maximize ang nakokolekta ninyo. Maraming survivors ang hindi alam na meron silang karapatan sa ibang benefits bukod sa monthly pension. Kaya nawawala sa kanila ang mga yan. Mag-research kayo or magtanong sa SSS para malaman ninyo lahat ng benefits na pwede ninyong kunin. May mga tips din ako para sa inyo tungkol sa pakikipag-ugnayan sa SSS office. Una, kung pupunta kayo sa branch, pumunta kayo ng maaga mga 7:30 or 8 para hindi kayo mahaba ang pila. Ang SSS branches ay karaniwang napupuno ng tao pagtanghalian kaya kung maaari maaga kayong pumunta. Pangalawa, magdala kayo ng lahat ng necessary documents, ID, humid card, claim form, at iba pang requirements para hindi kayo balik-balik. Pangatlo, kung mayon kayong access sa computer or smartphone, gamitin ninyo ang MySS online portal para sa maraming transactions. Maaari kayong mag-check ng contribution records, mag-apply ng benefits, mag-print ng documents, at mag-track ng claims online. Kaya hindi na kayo kailangan pumunta sa office. Pang-apat, kung hindi kayo marunong gumamit ng computer, huwag kayong mahiya humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo o kapitbahay na marunong. Ang online services ay napaka-convenient at nakakatipid ng oras. Mga kababayan, tandaan ninyo na ang SSS pension increase na ito ay resulta ng mahabang pakikibakan ng mga pensioners at ng mga advocacy groups na nagdemand ng mas mataas na pensyon. Ito ay hindi basta-basta regalo ng gobyerno. Ito ay karapatan ninyo dahil sa mga tao na nag-contribute kayo sa SSS habang nagtatrabaho kayo. Kaya gamitin ninyo ang karapatan na yan. Huwag kayong matakot or mahiya magtanong, mag-complain kung may mali o humingi ng tulong kung kailangan ninyo. Ang SSS ay para sa inyo and ang trabaho nila ay serbisyuhan kayo ng mabuti. Bago tayo magtapos, gusto kong bigyang diin na ang pension reform program na ito ay hindi nangangailangan ng dagdag na contribution mula sa mga kasalukuyang members ng SS. Ito ay isang tanong na madalas itanong ng mga tao. Kung tataas ang pension, tataas din ba ang contribution? Ang sagot ay hindi. Ang SSS ay gumawa ng actuarial studies at sinigurado nila na ang fund ay financially sustainable pa rin kahit may taas sa pensyon. Ang ibig sabihin, hindi kayo kailangang mag-alala na babagsak ang SSS fund o mawawalan kayo ng pensyon sa hinaharap. Ang fund life ng SSS ay nabawasan lang ng kaunti from 2053 to 2049, pero ito ay manageable at ang SSS ay may mga plano para ibalik ito sa 2053 through better collection efficiency at expansion ng coverage. Kaya maaari kayong matulog ng mahimbing na alam ninyo na secure ang inyong pensyon. Sige mga kababayan, para sa mga bagong retires na magsa-start pa lang ng pensyon sa 2026, narito ang mga importante ninyong dapat gawin. Una, mag-file kayo ng retirement claim application sa SSS bago kayo magtaong gulang o bago kung yan ang pinili ninyong retirement age, maaari kayong mag-file online or sa SSS branch. Pangalawa, mag-enroll kayo ng disbursement account sa MySS portal para sa pension payout ninyo. Kung wala kayong UMID ATM card, kailangan ninyong mag-enroll ng bank account through the disbursement account enrollment module. Pangatlo, maghanda kayo ng lahat ng requirements, IDs, birth certificate, proof of separation from employment kung applicable or iba pa. Pang-apat, mag-comply kayo sa ACOP requirements kada taon
para tuloy-tuloy ang inyong pensyon. Panglima, regular na i-check ang inyong My SSS account para ma-monitor ang inyong pension payments at makita kung may issues. At dahil Setyembre 2, 26 ay malapit na mga siyam na buwan na lang from today, mayroon kayong sapat na oras para maghanda para sa susunod na pensyon increase. Kung kayo ay retirement or disability pensioner, ang September 2026 increase ninyo ay 10 ng inyong current adjusted pension from September 2025. Kung survivor pensioner, 5%. Kaya i-compute ninyo na ngayon kung magkano ang magiging dagdag ninyo next year para makapagplano kayo kung saan ninyo gagamitin ang extra income. Siguro gusto ninyong mag-invest sa gamot, sa home repairs, sa regalo para sa mga apo or sa inyong savings. Depende sa inyo. Pero ang punto ay mag-plan ahead para ma-maximize ninyo ang benefit. Nakita rin yun akong ilang seniors na hindi nila alam na maaari nilang i-claim ang advanced pension. Ang tinatawag na advance L buwang pensyon. Ito ay option na kung gusto ninyo, maaari kayong tumanggap ng L buwang halaga ng pensyon sa isang pagkakataon na may diskwentong interes sa halip na buwan ng pensyon. Pero tandaan ninyo, ito ay option lang at hindi siya recommended para sa lahat. Kung pipiliin ninyo ang advanced pension, mawawala kayo ng lingbuwang regular monthly pension kaya maubos ang pera ninyo in one go. Para sa karamihan ng seniors, mas safe ang monthly pension para tuloy-tuloy ang cash flow. Pero kung meron kayong emergency tulad ng major medical expense or major home repair at kailangan ninyo ng malaking halaga agad, pwede ninyong i-consider ang option na yan. Pero mag-isip kayo ng mabuti bago kayo mag-decide. Sa mga kababayan, sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong sabihin sa inyo na ang SSS Pension Reform Program for 2025 to 2027 ay isang malaking pagbabago para sa ating mga retires, seniors, at survivors. Ito ay hakbang tungo sa mas responsive at inclusive social security system na uunahin ang dignidad at kaginhawahan ng mga Pilipinong retires at ng kanilang pamilya. Pero ang responsibilidad ay hindi lang sa gobyerno. Kailangan din nating gawin ang aming parte, mag-comply sa requirements, mag-monitor ng aming pension at mag-plan ng aming retirement. Kaya, ako bilang inyong kaibigan dito sa video na ito, hinihikayat ko kayong lahat na maging active sa inyong SSS pension. Huwag kayong mag-rely lang sa sabi-sabi or sa chismis, pumunta kayo sa source mismo sa SSS website, sa SSS hotline o sa SSS branch para makakuha ng tamang impormasyon. At sa mga anak at apo ng mga seniors na nanonood ngayong video, tulungan ninyo ang inyong mga magulang at lolo at lola na ma-access ang kanilang pensyon, ma-understand ang mga changes at ma-maximize ang kanilang benefits. Maraming seniors ay hindi na sanay sa technology, hindi na mabilis maglakad or nahihirapang magbasa ng maliliit na sulat kaya kailangan nila ng tulong ninyo. Maging patient kayo, maging mabait at maging supportive dahil sa huli, ang lahat ng ito ay para sa kanilang kapakanan at dahil na rin sa pagmamahal natin sa kanila. Kaya yan lang mga kababayan. Sana ay nalinawan ko kayo tungkol sa SSS pension increase para sa 2026 at sa mga tao na darating. Kung meron pa kayong mga tanong o kung may gusto kayong i-share na karanasan tungkol sa SSS pension, mag-comment kayo sa baba at sabihin ninyo sa akin. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento dahil sa bawat kwento, may natutunan tayo at may natutulungan tayo. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag ninyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na pensioners din. Dahil ang goal ko ay hindi lang magbigay ng information, kundi mag-empower sa inyo na gamitin ang inyong karapatan at ma-maximize ang inyong benefits. Salamat sa pakikinig mga kababayan at sana ay maging maayos ang inyong araw. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at huwag ninyong kalimutang i-check ang inyong SSS pension this month. Mabuhay tayong lahat!